Magandang araw mga lods, mga idol. So isa rin ba kayo sa mga naipitan ng preno sa inyong mga gulong sa harapan? Yan, sa harapang gulong na inyong mga motor yan. So meron tayong dito ang caliper na hawak. Kung inyong makikita, ayan. So kinakalawang na kanyang piston mga lods, mga idol. So indikasyon na yan na nag-i-stack up na itong caliper na to. Yan, so kinakalawang, kailangan linisin natin yan. So para mawala yung stack up niya. At meron ding isang nililinisan dyan mga lods, mga idol, para hindi rin siya nakakapit. Yan, kung yung makikita itong caliper bracket na ito, dapat pagka nag-slide ang caliper dito mga lods, mga idol, ay bumabalik siya. Dapat pagka nag-slide siya ng pagganon, dapat bumabalik din siya mga lods, mga idol. Dapat malambot siya na bumabalik-balik. So pagka nag-slide na yung caliper dito, nag-i-stack up na siya. So dapat tanggalin natin tong bracket na ito at linisin natin. Lagyan natin ng grasa. Yan, kung yung nakikita mga ludi, so kinalawang na siya. So indikasyon na yan na natuyan to ng grasa. So ang kasunod nito or ang epekto na nito ay stack up na preno. So pag namereno tayo, ang tagal na nito bumalik or hindi na siya bumabalik kaya naninikit. So may tunog pa yun na lagit-ngit pagka malala na mga lods, mga idol. Yan, kung yung nakikita. So linisin lang natin at lagyan natin siya ng grasa para free play na siya. So smooth na yung pag-slide ng caliper sa kanya. At syempre, sabay na rin natin ang kanyang piston para wala na tayong sisisihin sakaling mag-stack up pa uli. Goods na ang kanyang performance. Yan, so ngayon babaklasin natin mga lods, mga idol. Kakalasin natin para ating malinisan, para maayos na yung paninigit ng preno na problema. So ito, atake natin. So pwersahin lang natin kasi kumapit na. Ayan. So matigas. So binalik ko lang to mga lods, pero matigas ulit tanggalin. Natanggal natin to kanina. Ayan. Ayan. So yan nga sabi ko, natuyuan. Tapos tanggalin natin ang kanyang brake pad. So ang brake pad nito mga lods, mga idol, ay kung nakikita nyo yan, may butas dyan. Ibig sabihin may tornilyo yan dun sa kabila. So di natin yan basta-basta matatanggal kung di natin tanggalin ang Allen wrench na ito. So ang sukat ng Allen wrench nito mga lods, mga idol, ay ano lang, so 7 lang yata. Ayan, so tanggalin natin, luwagan natin para matanggal natin yung brake pad. So tinatanggal tong lock nya na to. Ayan, so luwagan natin silang dalawa. Yan, tapos ikutin lang natin counterclockwise para maluwagan at para lumabas na siya. So ganun din dun sa kabila mga lods, mga idol. Ayan, so yung nakikita yan, so umangat na silang dalawa. So bunutin na lang natin yan. Ayan, so pinalawang na rin. So set aside lang natin, tabi natin dun sa isa, tapos bunutin din natin yung isa. Ayan, so pag nabunot natin yung mga lock na yon, pwede na natin bunutin pa labas yung kanyang brake pad. Yan, so ito ang kanyang itsura. Pwede nyo pagsabayin mga lods, mga idol. Yan, so yan, so lilinisin natin yan. So, tabi natin yan. So yun yung nakita mga lods, mga idol. Yan, so napakarumi ng kanyang piston. So lilinisin natin yan. So tirahin mo natin ang WD-40 para lumambot yung mga dumi. Saka natin punasan at lihain. So kahit wag natin ilabas mga lods, mga idol, kasi kung wala kayong ideya sa pag-bleed, baka mahirapan kayo mag-bleed. So wag natin bunutin, pero papalabasin pa natin yan ng hanggang dito. So ikalso lang natin tong isa. So kalso lang natin yung isa, taas bubumbahin natin yung preno doon sa taas. Yan, so bubumbahin natin yun para lumabas pa yung kanyang piston, para mas malinisan pa natin. So panoorin yung mga lods, mga idol. So bubumbahin ko yung preno sa unahan para lumabas siya. Kita nyo, lalabas yan. Yan, so lumalabas siya mga lodi. Yan, so lumabas pa siya. So mas malinis pa yun natin yung kanyang loob. So okay na yan. Baka mga pamuslit pa, so mahirapan kayo mag-bleed. So kung wala pa kayong ideya sa pag-bleed, ganoon lang muna gawin natin. So linisan natin to, yung dalawang butas na to, kailangan malinis yan. So pwede nyong hugasan o tirahin nyo ng WD-40 sa kanyo punasan. Tapos ito, pwede rin yung lihain yan para mawala yung kalawang na yan. So linisin muna natin mga lodi. Gamitan lang natin ng basahan, pwede nyong punasan at lihain nyo konti yung mga bukol-bukol, yung mga kalawang. At ito rin, pwede rin yung hugasan at linisin.
or mas madali kung may idea na kayo sa pag-bleed, so gawa na lang natin ibang video yun. Tanggalin nyo na yung buong caliper, pero sa akin hindi ko natatanggalin yan para di na tayo mag-bleed. Hugasan na lang natin yan, hilihain at saka linisin. So gamit ang 1,000, so meron tayong 1,000 mga lods mga idol na liha, kaso wala tayong pera na 1,000. So tirahin lang natin paikot, suksok natin yung liha hanggang doon sa loob. So ito, ito tayo sa kabila, saka natin linisan yan. So meron pang natitira konti. So pero kung mas madali para malinis yung maigi, pwede nyo nang tanggalin yung kanyang piston at mag-bleed na lang kayo kung may idea na kayo sa pag-bleed. Pero yung pag-bleed gawa na lang natin ibang tutorial yon. So yan mga lods mga idol, kung yung nakikita yan, so parehas na silang malinis yan. So makintab na tong piston nito, tapos yung kanyang bracket naman, yung slider ng caliper yan, so malinis na rin. So bago natin ibalik yan dito, so kailangan paatrasin naman natin ngayon tong piston para makaporma yung kanyang brake pad, kasi hindi magkakasya yung brake pad dyan mga lods mga idol. Hindi papasok yung caliper dito pagka nakalabas na kanyan, so paatrasin natin ang kanyang piston. So gamit itong vice clamp, vice clamp na gamitin natin mga lods mga idol para mabilis. So, panoorin nyo lang, or vice grip, pwede rin vice grip, or pwede nyo sungkitin yan. So vice clamp na gamitin natin para mabilis. Tignan nyo lang mga lods yan. So ipipress ko lang to, papasok yan mga lods yan, nakita nyo yan, masok siya. So sunod natin yung kabila naman, so i-press din natin. So dispalyado tong vice clamp natin yan mga lodi. So yung kabila naman i-press din natin yan. Ayan, so i-press din natin para hindi lumabas yan. So press natin para pumasok din siya yan, nakita, press din natin. So nakapress yan mga lods yan. So hawak ako dyan, tingnan nyo rito, so i-press natin para lumubog, para pumesto yung kanyang mamaya brake pad. So lubog natin yan. So yung kabila, so pantay natin, pagpantayin lang natin yan. So lubog din natin para makaporma mamaya yung kanyang mga brake pad yan. So nakalubog na siya mga lods yan, yun yung nakikita, lubog na siya. So pwede natin ibalik yung kanyang mga brake pad yan, kanyang mga brake pad. So pwede natin ibalik, at ibalik natin ang kanyang tornilyo yan. So ibalik natin ganyan. So ito ang lagay natin dito yan mga lods. Shoot lang natin ganoon, tapos itong isa pababa rin yan. So yan, dito dati yung linapatan ng piston ko, nakita yung bakat na yan. So dito natin ibalik yan, ganyan yan. Tapos ibalik natin ang kanyang tornilyo. Ito yung kanyang tornilyo, kailangan ma-shoot natin sa butas, kailangan lalabas siya rito sa kabila yan. So kumapit na mga lods. Yung isa naman ito, i-shoot din natin, kailangan pasok na pasok siya hanggang dito sa kabila. So dahil na-shoot na siya mga lods, higpitan na natin dahil may thread yan sa dulo. So yan, ating nahigpitan na mga lods mga idol. Kung nyo nakita, nakalubog na yung tornilyo. So ayun na siya. So yung nakita yan, may awang na siya mga lods mga idol. Okay na yung kanyang clearance ng kanyang awang. Siguradong pasok na siya dito sa kanyang disc brake yan. So pasok na siya dyan. Yan, so shoot natin mga lods yan. So papasok na siya. So pasok na pasok siya mga lods yan. So kahit pasok natin yan, kasi pag di natin prenis yung kanyang piston, walang clearance yan dito sa gitna, hindi natin may susuksok doon sa kanyang disc brake. So ngayon ang gawin naman natin, so gagrasahan natin to kanyang bracket, yung slider niya, para ibalik na rin natin. So grasahan natin mga lods. So may grasa, so grasahan natin dito. Ginagrasahan to mga lods mga idol para nag-slide siya, kasi ito rin yung isang dahilan. Tsaka malalaman nyo mga lods mga idol pagka may stuck up sa ating bracket ng caliper o mismong piston ng caliper, kasi
Pag tignan nyo yung upod ng kanyang brake pad, yung kanyang pagkaubos ng kanyang brake pad ay minsan iisa lang ang nagagasgas, iisa lang ang nauupod yan. So ilaruin lang natin mga lods mga idol. So ayan, laruin lang natin yan. So madali na lang siya tanggalin mga lods mga idol. Yung load kanina na pinipersa natin ngayon, ayan, so babalik-balik na siya. So laruin lang natin kasi ayan, hindi pa nakapasok sa loob. So madali na lang siya tanggalin. So madali na lang din ang sliding nito. So dagdagan natin ulit. Kasi naiwan na sa loob yung iba. So kalagyan natin konti. So malambot na siya. So sure ball na tayo na hindi mag-stack up to mga loads mga idol. So i-finalize na natin. Yan. So yun. Goods na goods. Lalaro na siya mga lodi. So iba-mounting na natin siya sa kanyang kabitan. Yan. So kabit na natin. Yan, so ikabit na natin mga lodi. Yan, so yan, so napakadali lang isuksok kasi may clearance na yung brake pad. So gamit tong mga bolt nya na 14mm. 14mm lang yan mga lods mga idol. Yan, so tornilyo na natin. 14mm. Yan, so 14 lang yun mga lodi. Ayan. So ikutin natin. Ayun. So napakalambot umikot mga lods mga idol. So tingnan nyo mga lods mga idol. So ikutin natin. Ikutin natin. Sabay apply natin yung preno. So i-brake natin. Ayan. So minto siya. Ikutin natin ulit. Ayun. So napaka freewheeling niya mga lods mga idol. Tapos preno natin ulit. Ayan. So brake natin. Ayan. So minto siya. Tapos ikutin natin. Ayan mga lods mga idol. So wala nang stack up. Wala na siyang ipit-ipit problem. So yun ang gagawin natin mga lods mga idol. Ganun ang alinisin natin pagka ating preno ay naninikit. Yan, so linisin lang natin ang kanyang piston, ang kanyang brake caliper o yung brake caliper bracket, ang kanyang bracket. Lagyan natin ng grasa. So yun ang gagawin natin mga lods mga idol. Good job. Nadali. Salamat sa panonood.